Nagsisimula ang eksena sa isang laban kung saan dominante si Yu laban kay Fabrizio. At sa kabila ng pagsisikap ni Fabrizio na lumaban, sa huli ay natalo siya kay Yu. Pagkatapos ng laban, lumipat ang tagpo sa mga reporter na lumalapit kay Yu para magtanong tungkol sa kanyang sunod-sunod na panalo at usisain siya tungkol sa isang sikat na boksingero na kilala bilang Jay, subalit na natiling tahimik lamang si Yu, hindi pinansin ang mga tanong at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Pagkatapos, nagbago ang kwento sa isang sandali kung saan hinanap ni Yu si Carmen sa gym kay Ki, ngunit ipinaliwanag ni Ki na pinanatili na si Carmen mapalayo sa gym upang maiwasan ang anumang ulit ng nangyari nang magdulot ng gulo ang kalaban ng kapatid ni Santorino, ginagamit para sirain si Yu sa focus dahil malapit ito sa kanya. Samantala iniwan naman nito si Yu na nagmumuni-muni, naalala ang mga sandaling magkasama sila ni Carmen. Imunungkahi rin ni Ki na magpahinga na muna si Yu ng isang linggo para makabawi mula sa kanyang nakaraang laban. At lipat ang eksena, habang naglalakad si Yu sa kalye, pinagmamasdan niya ang iba't ibang aspeto ng sangkatauhan, ang isang pulubi, isang manggagawa, mga siga sa kalye, mga pasyente sa ospital, abalang trapiko, at isang gobyernong hindi gusto ng mga tao dahil sa mga aksyon ng mga terorista at pinagninilayan ang mga komplikado at hirap ng buhay. At sa isang sandali ng pagninilay-nilay tungkol sa kanyang buhay, biglang nabalisa si Yu, itinutok ang baril sa kanyang ulo dahil sa labis na ingay ng buhay. Ngunit bigla siyang natigil nang lumitaw ang kanyang pusa sa harapan niya na nagbalik sa kanya mula sa bingit ng kapahamakan. At sa paglipat ng eksena, makikita ang mapayapang larawan ni Yu na natutulog kasama ang kanyang pusa. Lipat ang eksena kay Aaron na nakatingin sa mga bituin, malalim ang iniisip, hanggang sa lapitan siya ng kanyang asawa. Napansin ng asawa niya ang kanyang malalim na pagmumuni-muni at tinanong kung ano ang iniisip niya. Itinago ni Aaron ang kanyang mga alalahanin sa likod ng isang ngiti, sinasabing ang kagandahan ng mga bituin ang dahilan ng kanyang pag-iisip. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang anak na mahimbing na natutulog, biglang nagpahayag si Aaron ng kanyang pagkabalisa sa kanyang asawa. Tinatanong kung maaari bang magpatuloy ang kaligayahan na kanilang nararamdaman ngayon, na nag-aalala na baka may masamang pangyayari na maganap. Tugon ng kanyang asawa ay may ngiti, pinapayuhan siya na huwag masyadong mag-alala, at tiniyak sa kanya na anuman ang hamon na darating, harapin nila ito ng magkasama. At ang mga salita ng kanyang asawa ay nagdala ng ngiti sa mukha ni Aaron, na nagbigay sa kanya ng kaginhawaan sa pangako ng kanilang magkasamang lakas laban sa mga darating na pagsubok. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa gym kung saan binigyan ni Yu si Ki ng isang malakas na suntok, na nagbigay naman kay Ki ng ngiti, na nagtulak kay Ki na banggitin si Aaron, inilalarawan siya bilang huling boksingero na maaaring maging banta kay Yu na nais niyang talunin. Sinabi ni Ki kay Yu na ang kanilang pagsasanay ay ngayon ay itutuon sa pagtalo kay Aaron, binibigyang diin ang pangangailangan para kay Yu na magkamit ng malakas na pangangatawan na kayang magtagumpay na laban sa isang mahusay na katunggali. Ang reporter na lubhang nag-iisip sa sunod-sunod na panalo ni Yu, pagkatapos ng laban nito sa magkapatid na Santorino, ay napuna ang lalong pagunlad nito sa pakikipaglaban, at inaalala nito ang mga nakaraang laban ni Yu. Ang una ay makikitang mabuting pinapaalalahanan ng kanyang coach sa kanilang plano, at ang boxer ay patuloy na pinapalakas ang kanyang loob at panatiliin ang kanyang isipan sa kanilang estratehiya. Subalit, nang magumpisa na ang laban ay agad itong napatumba ni Yu at idineklara ang panalo nito. At sa pangalawang nakalaban nito, idinidiin ang kahalagahan ng bodybuild kung saan may kakayahang tumanggap ng matitinding suntok, subalit, isang suntok sa tagiliran lamang ang inabot nito at muling idineklara na naman ang pagkapanalo ni Yu. At ang sumunod naman ay lubhang natatakot na kung paano pa lang niya pagmasdan ang kalaban niyang si Yu. Subalit sa pahayag ng kanyang coach na tumakbo muna kay Yu sa unang round at pagkatapos sasabihin niya ang kanyang makikitang kahinaan dito, at doon na nila umpisahan ang kanilang plano. Dagdag pa nito, ay huwag itong mawawalan ng pag-asa, dahil kung patuloy itong mabubuhay ng puno ng pag-asa, dadating din ang pagkakataon para sa kanila. Buong puso naman tinanggap ng boksingero ang payo ng kanyang coach, at patuloy pa nga nitong pinalaki ang posibilidad na kung mananalo siya, ay sobrang pagsikat ang makakamit niya. Subalit isang suntok lamang ang itinagal nito, at idineklara na ang pagkapanalo ni Yu. Sa sumunod naman, ay isa ulit na boksingerong patuloy ang pagpapalakas sa kanyang loob, na sinasabing siya ang pinakamalakas, subalit makikitang nakahiga na agad ito sa ring ng walang malay, at muling idineklara ang hindi matatalong si Yu sa kanyang tagumpay.
Patuloy na pinag-iisipan ng reporter ang muling pagkapanalo ni Yu, at sinasabing sa pagkakataong ito pagkatapos ng middleweight title, at malinaw na kung sino ang kanyang susunod na target. Subalit naisip nito ang dapat muna nitong kalabanin na si Victor. Iniisip kung sa susunod na kalabang ito ay sakaling may magbago sa pinapakita ni Yu sa pagiging dominante nito. Lipat ang eksena at makikita ang isang tao na tuwang-tuwa sa nakakabilib na pagkapanalo ni Yu sa ganoong kabilis na oras lamang, at lantarang sinasabi nito sa tuwa ang naghihintay na pagkatalo kay Victor dahil sa boksingero na ito. Subalit biglang sumulpot si Victor sa likuran nito, at sa sobrang gulat ay inakala nitong narinig siya nito, subalit agarang niyang sinabi kay Victor ang pagkapanalo ng boksingero ni Ki na kanyang pinapanood. Malakas niyang sinabi dito na siya na ang susunod na kakalabanin nito, at pabirong binanggit muli ang naghihintay na pagkatalo nito dito. Subalit mukhang hindi nangangamba si Victor dito, at buong tapang din niyang sinabi na ang mga taong hindi kabilang sa Mohicans ay walang kahit gaanong katiting na pag-asa mula sa kanila. Samantala, si Tommy Mgier, isang trainee reporter mula sa Everyday Sports, ay binigyan ng gawain na mag-cover ng kwento sa gym kung saan nagsasanay ang kilalang boksingerong si Victor. Sa simula, labis na na-overwhelm si Tommy sa intense na kapaligiran ng gym at sa panunukso ng mga regular na nagtatrabaho doon, kung saan nahihirapan siyang makahanap ng kanyang lugar. Tinutukso siya ng mga ito sa kanyang kawalan ng karanasan, at inaalok siya ng herbal tea bilang banayad na anyo ng pagpapasakit. Habang sinusubukan ni Tommy na mag-navigate sa matapang at magulong kapaligiran, nasaksihan niya ang dynamic at madalas na brutal na mga paraan ng pagsasanay na ginagamit sa gym. Sa kanyang pagbisita, nalaman niya mula sa coach tungkol sa kontrobersyal na reputasyon ni Victor. Inilarawan ng coach, si Andriy Blasenko, si Victor bilang kahihiyan sa boxing, isang sentimiento na ugat sa personal na pagtataksil na naramdaman niya nang sumali si Victor sa kanyang gym 8 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Andriy, ang pagdating ni Victor at ang kanyang hindi pangkaraniwang mga pamamaraan ay nagpagulo sa disiplinadong atmosfera ng gym at natabunan ang kanyang mga pangarap na sanayin ang isang kampiyon tulad ni Jean-Pierre. Sa ganitong sitwasyon, si Victor, na may malakas na pangangatawan at tiwala sa sarili, ay nakakabilib sa kanyang malakas na mga suntok. Ang kanyang hindi pangkaraniwang diskarte at matinding lakas ng personalidad ay hinamon ang mga pamantayan ng gym. Ang mga pakikipag-ugnayan ni Victor kay Andriy ay puno ng tensyon, na may pagtatangkang paamuhin ni Andriy ang kayabangan at kumpiyansa ni Victor sa mahihirap na realidad ng profesional na boxing. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Andriy, ang unang laban ni Victor ay nagpatunay na mali siya. Minaliit ng kalaban ni Victor ang kanyang kakayahan, tinawag siyang rookie na walang tunay na lakas, ngunit bigla siyang natalo ng nakakagulat at nakakawasak na suntok ni Victor. Ang tagumpay na ito ang nagmarka sa simula ng pag-angat ni Victor sa mundo ng boxing. At habang patuloy na nananalo si Victor sa bawat laban, kinikilala ni Andriy ang kanyang galing ngunit pinanatili ang paniniwala na ang tagumpay ni Victor ay dahil sa swerte, kaysa sa kasanayan. Gayunpaman, patuloy na pinatunayan ni Victor na mali siya, tinalo ang isang serye ng mga kalaban na may tila halos supernatural na kakayahan. Ang rurok ay naganap sa isang laban sa kampyonato kung saan nakaharap ni Victor si Gilbert Einstein, ang Cruiserweight World Champion. Ang kaganapan ay pinatindi ng komentaryo ni Bob Norris, isang dating kampiyon ng mundo, na nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa hindi pangkaraniwang estilo ng boxing ni Victor, na inilarawan niya bilang kalokohan kumpara sa mahusay na kasanayan ni Einstein. Gayunpaman, kinilala niya ang mahiwagang kakayahan ni Victor na umabot sa antas na ito sa kabila ng kanyang hindi pangkaraniwang diskarte. At habang nagsisimula ang laban, agad na naharap si Victor sa mas mataas na teknik at lakas ni Einstein, na nagpaulan ng ilang suntok. Mabilis na pinangibabawan si Victor at humantong sa kanyang unang pagbagsak. Ang karamihan at ang mga komentarista ay nag-react. Inaasahan ang mabilis na pagkatalo ni Victor dahil sa kanyang tila kakulangan sa tradisyonal na kasanayan sa boxing. Sa buong laban, pinilit ng coach ni Victor, habang kinikilala ang ideya ng isang lucky punch, na igiit na ang bawat suntok ng isang boksingero ay bunga ng matinding pagsisikap at kasanayan, sinusubukang magbigay ng kumpiyansa kay Victor. Sa kabilang banda, hinimok ng coach ni Gilbert siya na panatilihin ang kanyang depensa, at ipakita ang kanyang nakahihigit na kasanayan hanggang sa dulo. Sa kabila ng pagiging bugbog at paulit-ulit na pagbagsak, ang hindi matitinag na espiritu ni Victor ay kumikinang.
Ang kanyang panloob na monologo ay nagpapakita ng kanyang katatagan at determinasyon na pinapalakas ng mga iniisip niya tungkol sa kanyang mga sakripisyo at pamilya. Sa bawat pagkakataong siya ay nabagsak, nagagawa niyang makahanap ng lakas upang bumangon muli sa suporta ng madla. Habang papalapit na ang katapusan ng laban, tinuya ni Gilbert si Victor, minamaliit siya, at iminumungkahi na tapusin na ang laban para sa kabutihan ni Victor. Gayunpaman, si Victor, na pinapalakas ng kanyang determinasyon, at ang hindi pinapansing lakas ng isang tinatawag na lucky punch, ay nakagawa ng nakakagulat na pagbabalik. Nagbigay siya ng kritikal na suntok na nagpabagsak kay Gilbert, na ikinagulat ng madla, at nakamit ang hindi inaasahang tagumpay. At pagkatapos ng laban, ipinagdiwang ang tagumpay ni Victor bilang patunay sa kanyang hindi pangkaraniwan, ngunit epektibong diskarte, na sa una ay inakala ng kanyang coach na swerte lamang. Subalit inamin ng coach na mali ang kanyang pagkakaintindi sa tunay na talento ni Victor, na kinikilala na ang tila swerte, ay talagang likas na kakayahan ni Victor na samantalahin ang sandali sa ilalim ng presyon. Sinabi ng coach na puro swerte lang ang tagumpay ni Victor, pero malakas din ang kanyang suntok. Nagulat si Tommy na pwedeng maging kampiyon gamit lang ang isang suntok, at sumang-ayon naman ang coach, na nagsasabing halos insulto sa tunay na boxing ang pag-iral ni Victor. Nagulat ang coach nang sabihin ni Tommy na cool ito, at nagkaroon siya ng nakakatawang reaksyon. Napunta naman ang usapan sa nalalapit na laban ni Victor, laban kay Yu. Sigurado ang coach na hindi mananalo si Victor, dahil kitang-kita ang pagpapalakas ng katawan ni Yu at ang kawalan ng pakialam nito sa kanila. Kahit positibo si Tommy na hindi pa tiyak ang resulta, sumigaw ang coach na hindi talaga matatalo ni Victor si Yu. Samantala bigla naman dumating si Victor, at agad napansin si Tommy na nagpaliwanag na may misyon siya na magsagawa ng panayam para sa isang palabas. Si Victor, na nagulat ngunit hindi nagpapaapekto sa presensya ni Tommy, ay nagpahayag tungkol sa kanyang paparating na espesyal na pagsasanay, at agad pinasama niya si Tommy sa kanya. At habang sila ay naglalakad, nagtanong si Tommy tungkol sa likas ng pagsasanay na ito, kung saan ipinahayag ni Victor ang kanyang hangaring maging pinakamalakas na nilalang sa mundo sa pamamagitan ng pagtalo sa iba't ibang malalakas na hayop. Ipinaliwanag ni Victor na ang lakas ay nakukuha sa pamamagitan ng paghamon at pagtagumpay sa makapangyarihang mga kalaban. Ipinagmalaki niyang ikinuwento ang kanyang mga nakaraang laban sa isang tamaraw, kanggaaro, kabayo, gorilya, at oso, at binigyang diin niya ang kanyang pananabik sa nalalapit na laban sa oso bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pagkamit ng kanyang layunin. Ang coach, na kasama nila, ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, at nagpahiwatig na ang hindi pangkaraniwang paraan ni Victor ay lumalabag sa karaniwang katuwiran ng boxing, ngunit ipinakita naman ni Tommy ang malakas na interes at sigasig para sa mga mithiin ni Victor. At sa pagkakataong hinarap ni Victor ang isang oso bilang bahagi ng kanyang misyon na maging pinakamalakas na nilalang sa mundo. Habang sila ay pasugod sa isa't isa, biglang natisod ang oso sa isang maliit na bato. Ang swerte nga naman, na nagbigay kay Victor ng pagkakataon na direktang tamaan ito sa mukha. Nang matalo niya ang oso, umupo si Victor sa ibabaw ng natalong oso, at malalim na nag-isip tungkol sa kanyang paglalakbay. Napagnilayan niya ang pinakamalakas na mga nilalang sa kasaysayan, ang mga dinosaur, at napagtanto niyang kahit sila ay walang laban sa mga puwersa ng kalikasan. Napag-alaman ni Victor na ang tunay na lakas ay nangangailangan ng paggamit ng kapangyarihan ng kalikasan, isang paghahayag na hindi pinaniwalaan ng kanyang coach at nagpamangha naman kay Tommy. Habang ibinabahagi ni Victor ang kanyang pananaw na kahit gaano kalakas ang isang tao, mas makapangyarihan pa rin ang kalikasan, ngumiti siya at tinanong si Tommy kung ano ang palagay niya sa kanyang perpektong plano. Humanga sa lalim ng realisasyon ni Victor, tinawag siya ni Tommy na henyo. At nagsisimula na nga ang kanyang pakikipagsapalaran umpisa sa tuktok ng Mount Everest, kung saan ipinagmamalaki niya ang bundok bilang pinakamahusay sa mundo bago siya bumigwas ng malakas na mountain punch sa tuktok nito. Sunod, pumasok si Victor sa isang buhawi, kung saan siya nagpakawala ng tornado punch, pinagsanib ang kanyang puwersa sa umiikot na hangin. Lumipat ang eksena sa isang lugar na may bulkan kung saan tinamaan niya ang magma ng magma punch. Namangha ang mga manonood mula sa kalapit na tribo, at ipinaliwanag dito na hindi nasusunog ang kamay ni Victor dahil sa epekto pa ng pagkakasuntok nito sa yelo ng bundok ng Everest na lumilikha ng protektibong layer ng singaw.
Nagpapatuloy ang paglalakbay sa dagat, kung saan ipinahayag ng kapitan ng barko ang kanyang kagalakan habang sinuntok ni Victor ang isang malaking alon, tinawag itong tsunami punch. At ang rurok ng sandali ay dumating nang hamunin ni Victor ang mga puwersa ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtatangkang suntukin ang kidlat sa panahon ng bagyo, habang balisa ang panonood ni na Coach at Tommy. Taimtim na nanalangin ang Coach para sa pagbagsak ni Victor, nakikipagkasundo sa mga Diyos para sa isang mabuting buhay na kapalit. At nang sa wakas ay tamaan ng kidlat si Victor, pansamantalang nagdiwang ang Coach, iniisip na natalo na si Victor. Ngunit, labis ang kanyang pagkagulat nang makita niyang buhay pa rin si Victor, ipinaliwanag niya ito sa mababa ngunit tunay na posibilidad ng pagkakaligtas sa tama ng kidlat. Si Arnold, isang senior trainer sa Leon Boxing Club, ay labis na nababahala sa hamon na dala ng isang nalalapit na kalaban, si Grigoriev Victor. Bagaman kinikilala niya na kaunti lang ang tunay na kakayahan ni Victor, nararamdaman ni Arnold ang pangangailangan para sa seryosong pagpaplano at mga kontra-hakbang dahil sa hindi pangkaraniwang uri ng mga kakayahan ni Victor. Ipinahayag ni Arnold ang kanyang mga alalahanin kay Key, ang direktor ng club, na nagmumungkahi na kailangan nilang bumuo ng isang natatanging diskarte para ma-handle si Victor. Ang pagka-urgente at seryosong tono ni Arnold ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala sa mga potensyal na banta ng hindi mahuhula ang estilo ng pakikipaglaban ni Victor. Biglang nagbago ang eksena sa isang malayong lugar na puno ng yelo kung saan ang Alpha Team, na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo at gumagamit ng teleskopyo, ay natuklasan ang isang hindi kilalang nilalang. Ang nilalang na ito, na kinalaunan, ay ipinakilala bilang si Victor, at makikitang agresibong sumusuntok sa yelo, ipinapakita ang kanyang pambihira at kakaibang paraan ng pagsasanay. Samantala, ang pagmamasid ni Tommy at Coach, na nanginginig sa lamig, ay nagdaragdag ng bahid ng katatawanan. Bumalik sa Leon Boxing Club, pinagminilayan ni Arnold ang agwat ng kasanayan sa pagitan ni Victor at ng iba pang mga mandirigma. Iminungkahi niya na tulad ng pagkaiba ni Victor mula sa karaniwan, dapat ding magkaiba at makabago ang kanilang mga estratehiya. Lipat ang eksena at dinala tayo sa isang underground construction site kung saan nagulat ang isang staff member nang makita niyang masiglang binabasag ni Victor ang pader gamit ang isang teknik na tinatawag niyang Iron Punch. Pagkatapos, bumalik ang eksena kina Arnold at Key sa Leon Boxing Club. Seryoso ang mukha ni Arnold habang pinag-uusapan ang pangangailangan na maghanda sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang operasyon na magbabawas ng mga panganib hanggat maaari na nagpapahiwatig na napakaswerte ng kanilang kalaban hanggang ngayon. Si Key, na nag-iisip, ay simpleng bumulong at nag-iisip. Bigla, lumipat ang focus kay Yu, na nagkomento tungkol sa kanyang madalas na napuputol na mga sintas ng sapatos, isang pangyayari na nagdagdag palalo gulat na pakiramdam kay Arnold. Bumalik kay Victor, at nasa rurok ang kanyang kumpiyansa, habang ipinahayag niya na napagtanto niya na kung mabilis ang kanyang kalaban, mas mabilis din siyang makakasuntok. May kumpiyansang tinanong niya sila Tommy at Coach kung ano ang palagay nila sa kanyang perpektong plano. Habang nagdududa naman si Coach sa bisa ng ganitong plano, buong sigasig naman na sinusuportahan ni Tommy si Victor, tinawag nga itong perpektong plano. Para bigyang diin ang mga pag-angkin ni Victor, nagpapakita ng isang Gatling gun na pumuputok sa parehong mabilis na tulin ng mga suntok ni Victor, na nagpapakita ng kanyang hindi kapani-paniwalang bilis at lakas. Si Coach, na nagmamasid, ay biglang nagkomento ng nakakatuwa na hindi na mahalaga ngayon ang mga puwersa ng kalikasan na sinasabi nito kanina lang, samantala, si Tommy, na malinaw na humanga, ay sumigaw naman kung gaano ito kagaling. Lipat muli kay Arnold at sa kanyang pagsuporta sa isang maingat at nakatuon sa pag-score na pamamahala para sa nalalapit na laban. Nag-aalala siya tungkol sa potensyal na aksidente kung maglalayon sila para sa knockout, lalo na dahil sa nakakasirang malakas ng Russian hook ng kalaban. Sumang-ayon si Key, ngunit binigyang diin niya ang mataas na porsyento ng panalo kesa sa pagkatalo. Biglang naputol ang usapan nila nang may biglang bumagsak ang isang ilaw mula sa kisam patungo kay Yu. Sa kabutihang palad, nakailag si Yu, na nag-iwan kay Arnold na gulat muli, na nagpapalakas sa tema ng di maiiwasang panganib at peligro sa kapaligiran ng boxing. Lumipat ang tagpo sa isang tahimik na simbahan kung saan lumuhod si Victor sa harap ng isang pari. At sa paligid niya, taimtim na nananalangin din ang Coach para sa tagumpay ng siyensya ng boxing sa pagkakataon na ito laban kay Victor, samantala si Tommy, na nagdadagdag ng magaang tema,
ay nananalangin din para sa personal na pagbuti kabilang ang pagtaas ng sahod, pagkakaroon ng kasintahan, at maging mas matangkad pa. At sa isang sandaling pinagsama ang pananampalataya at pakikipaglaban, binasbasa ng pari si Victor, idineklara na ang tubig na ibinuhos niya sa kamao ni Victor ay magpoprotekta sa kanya mula sa kasamaan tulad ng banal na tubig. Samantala kinilala naman ni Victor ang espiritual na pagpapalakas na ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang susunod na suntok na Holy Punch. Lipat ang eksena kay Arnold na nagpapahayag pa rin ng kanyang pagdududa at mga alalahanin tungkol sa paparating na laban. Subalit, tumugon si Kie na may nakakakalmang perspektibo, pinapagaan ang loob ni Arnold sa pagsasabing nasa pinakamagandang kondisyon ang manlalaro na si Yu at ang tadhana ang magpapasya. Kung si Yu ay nakatakda mabuhay, siya ay mabubuhay, kung hindi, siya ay mamamatay. Binigyang diin ni Kie na walang dahilan para mag-alala dahil may mga bagay na simpleng hindi mangyayari sa mundo na nagpapahiwatig ng hindi maiiwasang tagumpay niyo. Habang lumilipat ang eksena sa mismong kaganapan, ramdam ang pagkasabik. Ipinahayag ng mga tagapagbalita na ito ay isang makasaysayang araw kung saan ang dalawang manlalaro ay magsusulat ng mga alamat sa iba't ibang paraan. Layunin niyo na sakupin ang titulo sa timbang, samantalang ang kanyang kalaban, ang kampiyon ng mundo sa cruiser class na si Grigoriev Victor, ay naghahanda para sa sagupaan. Inilahad ng tagapagbalita ang pagkasabik ng madla, tinatanong ang isa pang komentarista, si Bob, tungkol sa kanyang mga iniisip sa laban. Nagpahayag si Bob ng halo ng katiyakan at suspense tungkol sa kahihinatnan. Kinilala niya na hindi mahuhulaan ang mga laban ni Victor, ngunit nagpahayag siya ng kumpiyansa na hanggat hindi nagbabago ang natural na kaayusan, si Yu ang magwawagi. Samantala, si Victor, na pinalakas ng mahigpit na pagsasanay na kanyang pinagdaanan, ay nagpahayag na ang kapangyarihan ng buong sansinukob ay nasa kanyang kamao na. Mariin niyang sinabi na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang masamang si Yu. Subalit habang ipinahayag ni Victor ang kanyang matapang na deklarasyon, nagpahayag ng pagdududa ang coach. Sinasabi na kakaiba ang mga sinasabi ni Victor, na tila puro pagmamalaki lamang ito. Samantala, ang madla, na puno ng enerhiya at suporta, ay sumisigaw ng Mohican, ng paulit-ulit, buong sigasig na sumusuporta kay Victor. Ramdam ang excitement sa hangin habang malapit nang magsimula ang laban. Agad parehong sumugod ang mga mandirigma sa isa't isa. Ngunit biglang nadula si Yu sa kanbas, isang aksidenteng inilarawan niyang labis na hindi inaasahan. Kasabay nito, sumabog din ang isang ilaw sa paningin nito, pansamantalang hinaharangan ang tanawin, na nagdagdag sa gulo at tensyon ng sandali. Kitang-kita ang pagkagulat ng mga coach, sinusubukan nilang unawain ang mga pangyayaring nagaganap. Ngayon, nasa isang kompromisadong posisyon si Yu dahil sa pulikat sa kanyang balikat, hindi niya magawang maipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Inisip niya ang napakababang tsansa na mangyari ang sunod-sunod na mga hindi magandang pangyayaring ito ng sabay-sabay, binibigyang diin ang kawalan ng katiyakan sa kanyang sitwasyon. At sa kritikal na sandaling ito, sinamantala ni Victor ang pagkakataon at inilunsad ang isang mapangwasak na suntok kay Yu na direktang tumama dito. At parehong muling nagulat ang mga coach habang mabilis na pumagit na ang referee, binibilangan kung babangon pa ba si Yu. Subalit, ipinahiwatig ng referee ang pagtatapos ng laban, habang malakas naman na sumigaw si Victor, na Mohican lang ang pinakamagaling. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.